Welcome to Pixie Moto. Ang pag-uusapan natin ngayon is KTM Duke 390. Bakit ko to binili? At ang first impression ride. Ano yung mga napansin natin agad regarding sa KTM Duke 390? So firstly, binili natin yung KTM is because of the brand. It's an Indian manufactured, yes. Pero napakatagal na ng KTM, hindi lang dito sa Pilipinas, internationally. Napakaganda ng mga reviews and napakarami ng owners. Walang bibili ng ganun kadami dito sa Pilipinas unless napakaganda ng quality niya. Hindi lang sa look, sa pictures, sa video. You should really look at it in person bago kayo mag-judge. Secondly, at the price of 289,000 peso cash, napakasulit na sa makukuha nyo. Ang specs niya is 400cc na yung engine, hindi na siya 373. You have dual ABS front and rear, Chromologic trellis frame na napakaganda. Yung styling niya, the tires, aluminum wheels, TFT display, colored TFT display. Adaptive yan. Kung madilim, magda-dark mode siya. Pag maliwanag, tapos all LED. Wala ka nang kailangan palitan. Kahit yung tail garnish na napakaganda na. Hindi yung katulad ng ibang bikes na bibili ka, papalitan pa yung ganito, ganyan. Even the exhaust, kung titignan nyo, napakaganda na. Unless gusto nyo talaga yung napakaingay, you'll have to do aftermarket. The seat, yan, napaka-komportable. We tried 200 kilometers straight sa one ride. First ride namin ng asawa ko. So, very comfortable naman siya. And the third one, not the last one. I mean, kung gusto mong i-pick yung mga pros, napakadami. Pero the third one that I like is the reliability. So, napaka-reliable ng KTM. Aside dun sa napakadaming bumili, very well manufactured siya internationally. Buong mundo binibili si KTM Duke. We tested it. Sabi ko nga, 200 kilometers first ride namin straight. So, wala kami naging problem. As a first bike owner, first big bike ko to, ayokong magka-problem sa daan. Especially, wala akong alam sa motor. Kahit magpalit ng gulong ng motor, hindi ko alam. So, mostly talaga kasa ko piname-maintain yung huli kong motor. So hindi naman big bike yun, 155cc lang. So this is my first big bike. So yan, tingnan nyo, adjustable pa yung levers from brake to clutch. Napaka-usable nito, especially sa clutch, kasi depende yan sa haba ng daliri ng mga tao. Like for me, kahit na 6-footer ako, hindi ganun kahaba yung mga daliri ko. So yung adjustable clutch, napakasulit. Yung clutch lever. Tapos yung ABS niya, nakokontrol mo rin. Pwede mong patayin kung talaga mga expert ka na. Yun yung super moto mode. Yung kanyang TFT display yan, napakaliwanag. Kahit na nakatutok yung araw, nag-a-adapt mag-isa yung brightness, napakasulit. Lahat ng information na kailangan mo nandun, nakikita mo kahit habang nagda-drive ka. So puro tayo pros. Cons, nitpicking na lang. Ang napansin ko nung pagkabili namin is yung activation. Yun, medyo nagka-problem dun sa machine nila. Inabot kami ng 3 hours. Pero napakadalang lang mangyari yun. Napakaswerte ko lang talaga na tsempuhan ko. Second thing, yung seat cowl niya sa likod, inayos pa nila bago nag-open at nag-lock. Pero ngayon okay naman na. So sabi ko nga, nitpicking lang, which is normal. Another thing na medyo kinabahan ako nung una kasi marami nagsasabi na yung KTM daw nag-overheat and all. Nung pagkabili ko, siguro mga 2-3 kilometers pa lang ako, biglang parang umiinit yung sa may legs part ko. Kasi nakalabas yung parang exhaust system niya doon. So talaga medyo iinit doon. Nandun ba naman yung parang headers niya eh. And then yung parang may nangangamoy na bakal na mainit. So, which is normal lang. Kasi naked bike nga naman siya eh. So, open. Hindi katulad nung sports bike. Pag yung sports bike, usually yung mga flaring na cover kasi yun. Tapos nagpupunta na lang yung hangin sa baba. Unlike itong naked bike.
Okay, so nagtataka kayo kung yung gas consumption naman niya, papaano. So, as a daily rider na pinangtatrabaho ko yung aking motor araw-araw sa trabaho, yes, 400cc siya. Pero hindi naman ganun katakaw. I mean, kung i-compare nyo sa mga scooter, siyempre, mas matakaw to. Pero yung fun na nabibigay niya, hindi nyo mako-compare sa ganun. So, kanya-kanyang output. Pero para sa akin, mas sulit to. Sa kilometers, nagpagasa ko, siyempre dahil brand new, since 0-0 pa, tapos yung kilometers na natakbo niya, nasa halos 19 to 21 kilometer per liter. Pero, sabi nga ng kapatid ko, tataas pa yon. Kasi, itong tinakbo namin is pabundok, tas twisty. So, siyempre, mabababad ako sa segunda, tercera, minsan nagpe-primera pa. Kaya kung aabot ako ng say 22-23 kilometers per liter, para sa akin, sulit na. Kasi yung work ko, 20 kilometers lang balikan na. So, first ride impression, para sa akin na galing sa sports bike, sa YZF-R 15, going to Duke 390 sa 400cc, napakasulit. Kasi, unang-una yung riding position. Doon sa sports bike, sumasakit kasi yung likod ko, yung batok ko, yung paa ko, yung legs ko, yung mga braso ko, yung wrist. So dito sa Duke 390, wala na lahat yon. So sabi ko nga, naka 200 kilometers kaming straight, gusto ko pa. I mean, makakapag-ride pa ako nang walang problem. Very straight yung body position mo. Napaka-relax. Kahit yung passenger, pag nagbe-brake ka, hindi na siya nasusubsub sa'yo na nagtatantsahan pa kayo. So, napakasulit kasi pwedeng-pwede kang mag-long ride. Tapos, marami magsasabi, maraming mas magandang motor or mas mabilis dito. Para sa akin, as a beginner, nandun na yung bilis niya. Napakalakas ng torque. So, pag nandun yung torque, nandun na rin yung top speed. So, sa twisties, sa straight forward, yung torque niya tuloy-tuloy from primera hanggang 6 gear. So 6 gear, manual gearbox to. So tuloy-tuloy yung speed niya, walang tigil yun. Yung torque niya tuloy-tuloy habang ginagas mo ang gusto mo. Actually, para sa akin na beginner, nakakatakot na rin yung speed niya. Sasabihin ng iba na baka ito pa lang yung na-try ko na 400cc. So I've driven the Benelli 600i, it's an inline 4. I've driven the TRK 500cc and the 502C touring bike ng Benelli. I have nothing against sa Benelli, especially napakaganda ng mga bikes nila. It's just that kulang yung pambili ko pagdating dun sa Benelli. Especially yung gusto ko dun yung naked bike nila na 600i na inline 4. Napakaganda ng tunog. You should watch the video. I have a video, a review regarding that nung kinold start namin, tapos binomba nung mechanic. Super sulit. Hindi ko lang siya kayang bilhin ngayon, kaya hindi ako nakabili ng Benelli. Of course, sa power, kahit dun pa lang sa feel, siyempre mas malakas yung 600i, inline 4 yun eh. Pero hindi magpapahuli si Duke 390. Kung speed lang at torque ang basihan mo, itong Duke 390 napakasulit. So from a beginner until like intermediate drivers, pakiramdam ko i-enjoy nila to, hindi sila magkukulangan sa power. So hindi ko naman panasagad kasi nga baguhan lang ako, pero nakita ko, napansin ko lang na speed ko is like at third gear 130 kph na hindi pa ako naka full throttle. So, if I would rate this, regarding lang sa experience ko na more than a year of riding the YZF-R 15 ng Yamaha, and plus little for few months ng ibang motor, itong Duke 390 is 10 out of 10 para dun sa price na babayaran mo sa kanya, sa lahat ng option na makukuha mo and styling, yung enjoyment, maliban do sa bilis niya, yung kung way niyang mag-drive, iba na kasi sa sports bike. More on mas mag-enjoy ka sa adventure. Nakala ko nung una
Kala ko kasi nung una it's all about just being fast. Pero doing the adventure, I mean yung road trip kasama yung mga family ko, it opened me with a new perspective na napakaganda, especially nung nakikita na namin yung mga bundok tapos foggy kasi maaga kami nag-drive. Napakasulit bilhin at gamitin. Yes, magagawa yon ng ibang motor, even scooter, kasi ka-scooter lang yung mga kasama kong nag-ride. Pero para sa mga katulad ko na mahilig sa mabilis, yung sporty looks, ako kasi yun yung category ko. And now having the adventure type, I'm not saying na pwede mong ilundag to sa mga bundok-bundok o sapa, pero yung tamang road trip lang, tapos hindi sasakit yung likod mo, hindi sasakit yung pakiramdam nung asawa mo or nung back ride mo. Napakasulit nito. I mean, maybe yung ibang bikes like Kawasaki Z400, baka ganun din. So I never tried that. Baka naman may gustong magpa-try. Pwede rin naman natin i-first ride review kung meron dyan. Shout out mga nanonood. Bakit hindi, di ba? To prove me wrong. Pero so far, this is the most beginner friendly. Nasa iyo lang. You should kahit ano naman bike, you should be responsible sa throttle. Ride safe po sa lahat. Ingat kayo lagi. So makakarating din tayo sa mga pupuntahan natin. Daan-daan lang sa pagdadrive sa daan. Don't forget to subscribe and share. Thank you po.